Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung karumal-dumal na pagbibitay ng IRGC or ng itong Ayatollah regime ng 8 mga kababaihan ito. At ating pinagtataka bakit mga teenager at karamihan dito ay nasa 20 anyos pa. At ang sabi ng ating nababasa dito na source ay mga birhen ito, mga birhen, kasi naman sa Iran bawal ang premarital sex, di ba? Kaya kapag hindi pa nakasal, kapag mga teenagers, ay birhen talaga yan. Ngayon, pinagtataka natin dito bakit ang dami-dami, at ang gagawin pala na ritual ng IRGC, ng mga demonyong IRGC na to, ng mga barbarian, ang tawag ngayon sa kanila sa Iran ng mga Iranian mismo ay barbarian, dahil pinag-gang rape nila. Gagang rape, ha, yung marami mga sundalo, rirapin mo na nila tong mga babae dahil mga birhen, dahil bawal daw makapasok sa langit ng mga terorista sa kanilang langit ang hindi birhen. Kaya kailangan daw ma-virginize muna bago ito papatayin. Walang hiya. Ngayon mga kababayan, si Donald Trump ay tumawag pala, hindi gaanong nabalita, ngayon lang. Pero sabi ko na noon na talagang mag-react si Donald Trump diyan, lalo na mga kababaihan yan makikita naman natin dito sa mga litrato mamaya. Magagandang babae ito siguro pinipili lang talaga ng IRGC Army at gagawa sila ng rason na ito yung mga aktivista, ito'y wanted. Pero sa tingin ko ang dahilan para lang makapag-rape sila kasi yung mga army na yan ay hindi naman mayayaman yan, kaya siguro walang mga asawa yung iba dyan at gusto lang siguro makatikim ng mga birhen, mga demonyo. Kaya tumawag si Trump sa commander ng IRGC na huwag niyong bitayin yan at madagdagan ang bomba na ibubumba ko sa inyo. Kung bibitayin nyo yung 8 birheng babae, lahat magaganda kasi ito'y kasi itong iba dito, karamihan ay itong mga tiktokers to, kumikiling sa demokrasya, sa western lifestyle. Kaya pinag-initan itong mga IRGC. Nako, grabe. At first time daw sa history ng Iranian regime na yan na mga babae ang pinagbibitay ngayon. Anong nangyari? Lalong busy ang army ng Iran na makipagbakbakan sa Amerika, pero meron namang ibang sundalo ng Iran, ito yung mga tinatawag na demonyo at mga barbarian na ang pinagdiskitahan ay mga babae. Kanilang kinuha sa mga tahanan, inaaresto at sinabihang may kasalanan dahil sa nagprotesta at ikukulong at bibitayin, at bago bitayin ay rirapin. Grabe. Okay lang kung ang mag-rape isang batalyon Grabe. Kaya ito mismo, balita ito ng Fox News, hindi ito gawa-gawa natin. Fox News Channel, ito'y balanse, truth and balance reporting. Ito ang video atin panoorin. President, this morning, he told me something off the record that I've been holding until now. There were 8 women that were scheduled for execution at the hands of the Iranian, the Islamic Revolutionary Guard Corps. We've got some photos of them we'll put up on the screen here. They were with the president this morning. He told me something off the record that I've been holding until now. There were 8 women that were scheduled for execution at the hands of the Iranian, the Islamic Revolutionary Guard Corps. We've got some photos of them we'll put up on the screen here. They were scheduled to be executed today. The president yesterday on Truth Social appealed to the IRGC not to execute them. He has just posted this on Truth Social. Very good news. I've just been informed that the 8 women protesters who were going to be executed tonight will no longer be killed. 4 will be released immediately, and 4 will be sentenced to 1 month in prison. The president sees that as a goodwill gesture. Balikan natin tong mga picture mga kababayan. Papakita ko lang sa inyo. Ito, walang matanda dyan Lahat ito nasa 20 anyos pa to Ayan
At mukhang mga Amerikana na yan. Nagmi-makeup na yan, nagli-lipstick. At ang lifestyle niyan na gusto nila ay yung western talaga na mayroong freedom. Kaya mga TikTokers to eh. Ngayon ay tumawag kahapon pala si Trump kaya naantala dapat kahapon to nabitay. Ngayon ay parang nagbigay ng ng clemency, parang nagbigay ng kunting ang Iran hindi na daw bibitayin kundi ikukulong lang daw ng kung ilang taon at ilang buwan depende sa kaso. Ay talagang alibay lang nila na bibitayin para makatikim naman sila ng mga birhin, mga demonyo talaga. Ako'y nagtataka lang, ano bang klaseng langit yung langit ng mga terorista na yan? Ng mga Islamic terrorist na yan. Hindi daw makapasok ang hindi birhin sa kanilang langit. Kaya dapat riripin muna nila. Ngayon yung mga asawa nila, paano na yun? Hindi na yun mga virgin eh. Hindi na yun makakaakyat sa langit. Kaya dito ninyo malalaman, mga kababayan, gaano kakitid ang utak nitong Islamic regime na ito. Ang kanilang doktrina ay gawa rin ng isang taong makitid ang utak. Dahil mga babae na imbis bigyan ng importansya dahil diyan ang lahat ng tao nang galing sa sinapupunan ng babae, ay pinagbibitay nila, pinagtulong-tulungan pa pag-rape, binitay pa, ni-rape pa. Di ba kung ni-rape nila yan, dapat hindi nabibitayin kasi naaliw na sila eh. Lumigaya na sila eh. Tapos ganun, mabuti pa yung mga Hapon ng World War II, di ba? Kung nang-rape yung mga Hapon, hindi naman nila pinapatay yung mga babae. Kundi ginawa nilang mga comfort women, merong quarters, at merong allowance. Okay na yun na ginawa ng Hapon eh. Kaysa itong ginawa ng mga demonyo na to. Kaya ito batang-bata pa talaga to. Ito, lahat bata, ito ka magaganda. At hindi sila yung mga mukhang mukhang Arabo eh. Westernized na yung mga pagmumukha. Kaya ayon sa report dito sa Fox News ay binabaan ang sentensya. At mukhang wala yatang binitay sa araw na ito. Hindi natin tiyak yan dahil mga sinungaling naman talaga itong Iranians na IRGC. Baka pagkatapos tumawag ni Trump ay baka binitay na naman at ni-rape na naman yung iba kasi 8. So 8, marami yan. Kaya pwedeng meron talaga silang bibitain dyan para meron silang ma-rape. Yun ay alibay lang nila yung bitay para maka-rape sila eh. Mga kababayan. Kaya diyan ako naguluhan eh. Bakit hindi makapasok sa langit ang hindi birhen? Paano yung mga asawa nila? Hindi yung mga birhen eh. Hindi yung makakapasok na napakakitid ng utak no nang gumawa ng batas na yan. Okay, balik tayo dito sa The Fox News. The president sees that as a goodwill gesture. Or will be sentenced to 1 month in prison. The president sees that as a goodwill gesture. Ayun, so malaki ang nagawa talaga ni Trump sa itong mga bitay noong nakaraang buwan, di ba? 800 kalalakihan dapat ang bibitayin mga protesters yun. Pero hindi natuloy dahil kasama yun sa deal ni Trump na hindi na itigil ang pagbomba. Ngayon, balik tayo sa Santo Papa na si Pope Leo XIV. Bakit walang imik si Pope Leo dito sa 8 babae? Di ba nung nakaraang linggo mayroong binitay na 2 babae at 1 lalaki? Di ba? Walang imik pa rin si Pope Leo. Na-vlog ko yun. Ngayon, 8 na ito na babae na bibitayin na naman. Magtaka tayo, bakit palaging babae? Kasi nagpasarap yung mga IRGC na mga demonyo. Nag-alibay lang sila na malaki ang kasalanan para ma-rape nila ito. Magaganda eh. Mga artista ng itsura eh. Pag dito yan sa Pilipinas, mga artista na yan. Kaya, nasaan na? Ikumpara natin si Donald Trump. Bakit nagipag-usap si Donald Trump sa mga barbarya ng mga teroristang ito? At bakit hindi magawa ng Santo Papa? Ano bang ginagawa ng Santo Papa? Nagpalaki lang yata ng kanyang bayag, di ba? Dapat siya ang kumausap dyan dahil siya ang leader ng religion ng Katoliko. At siyempre tawagan niya yung mga cleric, yung religious
circles dyan ng IRGC na for Diyos por Santo, ay patawarin nyo yung mga babae na yan at huwag nyo nang bitahin. Kahit ganun lang na salita eh. Wala ka talagang marinig kay Pope Leo, pero banat ng banat siya kay Trump. Ngayon, hindi na siya bumanat kay Trump. Dahil narinig niya on social media na ang daming bumabatikos sa kanya dahil wala siyang pakialam sa gera. Sa gera on side of the Christians, wala siyang pakialam. Pero meron siyang pakialam sa gera kung doon sa side ng mga terorista. Kapag maraming terorista ang mamatay, umaangal, nagrereklamo ang Santo Papa. Kapag maraming Israelites ang na-rape ng mga babae ng Hamas, wala siyang imik. Kapag maraming Ukrainians, kahit dito sa Ukraine, tinamaan ng bomba ni Putin, mga Ukrainian, mga inosente, mga bata sa Children Garden, di ba? Natamaan, meron pang isang ospital. May imik bang Santo Papa na yan? Wala pa rin. Di ba? Kaya diyan sa mga naniniwala sa Santo Papa na ito, na mga fans ng Santo Papa na ito, diyan nyo malalaman na mukhang mali yata ang paniwala diyan. Okay lang yung mga nakaraang mga Santo Papa na talagang nag-react sila. Kapag ganito, nagre-react sila na maawa kayo, itigil nyo yung ganun. Itong Pope Leo, wala talaga eh. Ang dami-daming namatay nung protesta. Yung binaril, 37,000 eh. Holocaust, parang ginawa ni Hitler. Ngayon wala siyang imik eh. Yung minasakir yung mga Kristiyano sa Iran, kasi mayroong simbahan sa Iran na Katoliko eh. Tapos minasakir ng mga IRGC. Nagkalat yung mga katawan doon sa sahig ng simbahan. Nag-iyakan yung mga buhay na babae. Kawawa. May imik ba ang Santo Papa? Wala pa rin. Anong tawag niyo doon? Okay, patuloy tayo. US President Trump has announced that the ruthless Iranian regime will no longer execute 8 women. Ayan. So hindi na i-execute ang 8 women. Good news yan. Okay. So ano pa ang meron? Ito in Truth Social Media. Sa Truth Social post, Trump revealed the women will no longer be killed, with 4 to be released immediately and the other 4 will serve 1 month prison. Ayan. Grabe no. Isang tawag lang ni Trump na save yung 8 babae. Hindi na rape, hindi na bitay. At nirelease ka agad ha. Ilan ba yung nirelease? 4. 4 sa 8, release ka agad. And then 4 na naman ay mag-serve lamang ng 1 month sentence. Yung 4 na yun ang pagdiskatahan naman ng mga rapist. Yung 4 kasi 1 month maditini. Siyempre yung mga rapist naglalawayan. So yun ang pagdiskartihan nila. Sigurado ako, yung 4 na natira na ikukulong ng 1 month, yun yung mga bata at magaganda. Alam nyo ba, mga ka-Golden Boy, sa Iran, dito sa Ayatollah regime na to, ay binaba nila ang kasal ng mga babae, ang edad. Ang ikakasal na edad sa Iranian regime ng Ayatollah, binaba nila galing sa 10 years old. Ngayon ay pwede nang ikasal ang 7 years old na babae. Ayon sa batas nitong Ayatollah na mga manyakol. Mga manyakol yan eh. Bakit ibaba nila sa 7 years old? Yung 7 years old, wala pang alam yan eh. Naglalaro pa yan. Ibig sabihin, mga pedophilia itong mga IRGC, lalo na yung Ayatollah. At yung bakla na Ayatollah Gay Khamenei, iwan ko kung ano yun. Di ba? Baka double blade. Baka mahilig ng babae, mahilig din ng lalaki. Yun ang sabi eh. The Ayatollah Gay is Mujtaba Khamenei. So ayan, mga kababayan, nakita nyo, 11 years old, legal age noon sa Iran, pwedeng ikasal. Ang 11 years old na babae, pwede nang ikasal. Birhin na birhin. Yun ang palagi gusto nila, birhin eh. Pero kapag hindi na daw birhin, hindi na makaakyat sa langit. Ano ba yan? Kagaguhan na mga paniniwala.
Ngayon, binaba nilang 11 years old na legal age, ginawang 7 na. At kung magpatuloy ang Ayatollah regime na yan, baka yung 7 years old, after 10 years, ibaba na naman yan sa 5 years old. O baka yung nagbibiron pa. O baka yung kasisilang pa lang. Mga manyakol talaga, no? Mga kababayan. Grabe na kultura ito. Talagang kultura to ng mga barbarian eh. Imagine niyo, 7 years old, ikakasal na. Hindi pa nga yan marunong maghugas ng plato eh. Mga ugag talaga. Grabe. Alright, patuloy tayo sa balita. Ay, ito na oh. Okay, President Trump claimed Iran's decision not to execute the 8 women followed the request on Tuesday. Ayan, nag-request nga pala si Donald Trump yung Tuesday pa. So ito atin muna balikan tong magagandang itsura. Ayun no. Ulit. Oops. Ay nako. Andiyan kasi nakatakip eh. Sandali lang ha. Para makita nyo mga kababayan tong magagandang dilag. Ayan. Ang bilis naman itong tumabo na ano. Talagang magaganda oh. At batang bata. Ayan. Nakuha rin. So ito, ang gaganda. Ito parang modelo. Ito yung bibitayin nung isang araw eh. Baka buhay pa yata. Di ba? Ito, walang pangit dyan oh. O nakita nyo? Mga kababayan. Ang gaganda niyan. Parang mga Amerikana. Lalo na ito. Parang Amerikana. Ito parang Russian. Amerikana. Parang hindi mga Iranian na mukha eh. Sabi ko na nga ba sa inyo, pinipili nila ang hindi Iranian na mukha. Yung mukhang mga Amerikana yung pinipili, mapuputi eh. Ito lang yung Iranian na mukha eh. Itong iba hindi na oh. Mga ano na. Parang mga mistisa na yata yan. Mga kababayan. Kaya yan, maniniwala ba kayo na 8 babae may kasalanan? Ay talagang pinipili lang nila, inaakyat nila yung mga bahay, kinakatok, parang tukhang no? Tapos pinipili yung magaganda, dinadala sa kanilang at pinagre-rape. Kung naalala nyo yung sa Israel, di ba, yung ginawa ng Hamas? Yung nagpaparty ng mga teenager, pinagre-rape yung mga babaeng teenager na Israelites. Yung iba, dinala pa. Parang take home, dinala pa sa kanilang kampo, pinagre-rape pa rin doon. Yung iba ay namatay sa rape. Grabe. Mga manyakol kasi yung mga IRGC na yan. Alam naman natin yung mga Arabo, mga manyakol eh. Kaya grabe talaga yung ginawa nila. Okay, patuloy tayo. Merong sulat si ano dito sa kanyang Truth Social, si Donald Trump ito. To the Iranian leaders who will soon be in negotiations with my representatives, I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm. Would be a great start of our negotiation. Thank you for your attention to this matter. Donald Trump. So ayan. Yan yung tweet ni Donald Trump sa mga Iranians. Kaya pinakawalan yung 4. Yung 4 ay naditini hanggang sa ngayon. The committee added some of them have been released while others face charges that if conviction are upheld would at most result in imprisonment. Ayan, so hindi nabibitayin
at least ikukulong na lang daw yung apat, kasi yung apat ay pinakawalan kaagad eh. So ito nga yung teka, balikan natin. Ito nga yung i-execute daw eh. Itong mag-asawa. Kasi nang babato daw. O, di ba? Nang babato lang, execute ka agad, di ba? Hindi naman namatay yung binato. Okay lang yung kung binato ng granada. Yun yung pwedeng i-execute nila. So, ito daw yung parang i-execute eh. Itong si Bita Hamidi was set to be executed. Ayan. So, ito na nga yung i-execute. Mag-asawa daw to eh. So ito na nga mga kababayan, nakasulat dito, Iran is buying time with the negotiation with the US. At yun ang magandang balita, yung pagtawag ni Trump sa IRGC na wag nang bitayin itong 8 babae. Kaagad, pinakawalan ng IRGC ang 4 at ang 4 na natira ay ikukulong daw ng 1 buwan. Pero merong isa na i-execute daw. Grabe. Siguro doon sa 4 na maiwan, isa doon ang i-execute. Dahil binato daw yung yung police o army nitong babae. Grabe, binato. Hindi nga, baka sa likod lang tinamaan eh. Parang bakla, di ba? Binato ka lang tapos papatayin mo yung babae. Grabe naman yan. Okay, sa mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Donald Trump, meron na namang nasalba na buhay. Dahil sa bitay na batas ng IRGC, pero Santo Papa na si Pope Leo ay wala man ni isang tweet sa kanyang social truth media, kahit saang social media ng Pope. Walang quote doon na walang mababasa natin na nakiusap siya sa IRGC. Wala siyang pakialam sa mga bibitayin. So anong masasabi nyo dyan? Ito'y comparison of Pope at Donald Trump. Kasi nung una, binanatan talaga ni Pope si Donald Trump eh. Dahil sa pangbubumba sa mga terrorist. Nagalit siya nang namatay yung si Ali Khamenei. Baka boyfriend niya yung Ali Khamenei. Iwan ko lang kung sinong bading sa kanilang dalawa. Baka si Ali Khamenei ang bading kasi anak ni Ali Khamenei bading eh. Siguro magkaibigan kasi magkasing edad lang. Itong Santo Papa at saka si Ali Khamenei. Kaya ganun na lamang yung kanyang pagkiling sa mga terorista. Kaya nga tinawag siyang Islamic Pope. Okay, comment na lang mga kababayan, mga ka-Golden Boy sa ating comment section tungkol sa magandang balita na akala ko maubos na tong 8 babae. Pinakawalan eh. Yung iba binaba yung sentensya. Dahil yan kay Donald Trump, talagang sugo ng langit, no? Kasi kahit ganyan si Trump, pero meron siyang pakiramdam sa mga bibitayin. Meron siyang puso, mga kababayan, no? Yung Santo Papa, banal na tao tapos walang puso. Anong klase na Santo Papa yan? Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sa aking avid followers, ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli.